'no? Eto na nga ho, mga kababayan, binibira na ho na ngayon nila si Bongo, mga bossing. Galit na po sila ngayon kay Bongo, mga kababayan, dahil dun po sa mga tinura ni Baste Duterte. "Bongo, dapat hindi kita binoto," sabi ni Baste Duterte. "Baste, kalma ka lang diyan, okey ka lang ba diyan? O may ipapakita akong picture muna sa'yo, Baste. Tignan mo muna. Oh, Baste, kalma ka diyan. O eto, oh. Baste!" Ay, si Harry Roque yan, eh. Ba't yan naman ang lumabas? Eto, oh, Baste, kalma ka daw muna diyan. Naka-smile lang sila sa inyo. Pero mga bossing, siyempre eto, luma na ho ito, mga kababayan. Nung Pasko pa ho yan. Kaya ayan, oh, may Christmas tree sa likod ni ano, ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Baste, naku, galit si Baste kapagka nakita ho itong, picture na ito. Tinatawanan ka nila, oh. Mainit daw ang ulo mo, oh. Pero mga kababayan, eto ang totoo. Binabanatan na po ng mga DDS ngayon si Bongo, mga bossing. Sabi ko, hindi talaga marurunong mga bumasa ng ano 'to, estratehiya. Ano, lahat po sila galit po kay Bongo, mga kababayan. Eh, inaalalayan mo dati si dating Pangulong Duterte, yung iba sinusumbatan si Bongo, 'no? "Wala ka naman diyan sa pagkasenador kung hindi kay Tatay Digong." Gano'n ho. Sabi ko, hindi talaga 'to marurunong mga bumasa ng strategy. Ano po, tayo po mga kababayan, basang-basa po natin yung strategy nila, eh. Ano po, kaya sabi ko hindi tayo mauuto nitong mga ito. Oh, 'yan sabi ni ano, Benjo313, "Huwag kayong maniwala sa drama nila, hanap boto 'yan." Totoo, correct po mga kababayan. Ano po, ako'y naniniwala pa din po, mga boss, chief, amo, sir, madam, mga ma'am, ano po, na mag-i-spare sila ng isang tao, mag-iiwan sila ng isang tao na makakasama ni Binoy, mga bossing. Kawawa ho sila, 'no? So, miski man po ako, gano'n ang gagawin ko kung sakali. I-ano na natin si Bongo, ilayo na natin si Bongo. Kasi ang mga tao ngayon, eh, galit na sa mautog natin, 'no? So, ang gawin natin, si Bongo, eh, kunyari magalit tayo sa kanya kasi hindi sumasama si Bongo sa mga mautog. Ano po, tingnan niyo yung strategy, ano? O dahil tahimik si Bongo, sabihin niyo magalit tayo. At least kahit papaano, baka iboto nung mga loyalista, baka iboto nung mga government supporters. Pero panigurado po ako, kakamping hindi iboboto si Bongo, mga kababayan. Ano po, eh, dahil po mahihinang mga bumasa yung mga DDS sa strategy nila ni Baste, ayun, nalintikan 'no. Pati po mga DDS ngayon, eh, ano, mukhang hindi na din iboboto si Bongo. Dapat alam nyo yung mga lakaran, alam nyo kung paano bumasa ng strategy ninyo. Imbis na sana, eh, makaka-add kayo o makakadagdag kayo ng boto galing po sa mga, loyalista at galing po sa mga government supporter tapos plus yung boto ninyo o posible na maipasok itong si Bongo, eh, hindi. Nagalit, mga nagwawala ho yung mga DDS, mga kababayan. Talagang talagang sabi ko sa inyo, eh, inaalalayan mo dati si Pangulong Duterte, bakit ngayon hindi na? Bakit ngayon, eh, kasama mo na yung mga yan? Oh, sagot ho kasi sa kanila ni Bongo, mga kababayan, eh, magmamalasakit muna ako. Tutulong muna ako kaysa sumali diyan sa mautog-mautog ninyo. Oh, 'di ba, mga kababayan? Mahirap po ang posisyon ni Bongo, mga bossing, napakahirap po. Kahit sabihin mo pang tad-tad ng tarpaulin yung kada poste, diyaan sa Antipolo, diyan sa Marikina, "Bongo, mag-ingat po kayo, mag-ingat po kayo, mag-ingat po kayo." Siguro kakabasa mo ng mag-ingat po kayo, yun, dun ka pa nabundol. Ano ho, eh, lahat madaanan mo, "Bongo, Bongo, Bongo." Ayun, nabonggo. Oh, kakabasa mo nung tarpaulin niya na mag-ingat po kayo. Pansin niyo ho, mga kababayan,
talagang sobra na yung pagpapakalat o para talagang maipakita na si Bongo, tatakbo sa susunod na eleksyon pero wala po, ang hina pa din po, hindi matunog. Mga bossing, baka dahil na din ho dito sa mga ginagawa nilang mga mautog, ano po, at mas matalino po ang taong bayan ngayon, 'no? Kagaya po niyan, hindi ko pa po sinasabi pero alam niyo na. Naku, 'wag tayong maniniwala diyan. Kunyari inaaway nila yang si Bongo para mahiwalay sa kanila, at least pagdating ng halalan, ano, meron silang pambato doon sa Senado. Hindi lang si Robin Padilla, mahina ho si Robin Padilla, mga kababayan. Ewan nga ho natin kung ano gagawin ni Robin Padilla 'pag natuloy. Mga bossing, yung Senate hearing na sinasabi ni Robin Padilla. Ako gusto ko ho talagang matuloy 'yun, ano. Gusto kong matuloy 'yun para magkalabasan ho at magkakitaan ho talaga. Mga bossing, kung sino talaga yung mga umargabyado ng argabyado, kung sino yung mga humahataw sa pulis, oh, kung sino talaga yung mga pasaway, yung may mga patalim na dala, oh. Maaano ho 'yan, mahahalugug ho 'yan. Hindi lang ho natin alam kung si Robin Padilla ho ba, mga kababayan, parang si Bato de la Rosa din humawak ng hearing. Yung tipo bang hindi mo alam kung saan pupunta, makarinig ng pangalan, patawag agad. "Comsec, tawagin mo yung pangalan na ito, papuntahin dito." 'Pag hindi pumunta, next hearing ulit. Ganito na lang ho ang paikot nitong mga ito, mga kababayan. Ano? So Bongo, malabo kami diyan. Mas eto ho, mga bossing, eto ang kumbaga, hindi ko naman ho sinasaklaw lahat ng kaisipan ng mga nanonood dito. Pero kung magkakaroon ka ng dalawang pagpipilian, sabihin mo ng Trillanes kunyari tumakbo sa pagkasenado, tapos Bongo, pipiliin ho si Trillanes, mga kababayan, kaysa kay Bongo. Totoo ho 'yan, 'no? Ilalampaso ni Trillanes si Bongo, lalo po ngayon, umaangat yung pangalan ni dating Senador Trillanes, mga bossing. Sir Tony Ninobla, shoutout po sa inyo. Tapos ngayon alam ng taong bayan na yung mga pinaggagagawa ho nila at yung mga style nila, diskarte nila, drama lang daw po, 'di ba? Wala. Kaya talagang may tulog ho sa susunod na eleksyon, mga kababayan. Speaking of susunod na eleksyon sa 2025, mga kababayan. Nakikita ko po diyan merong ilang mga kakamping, meron pong ilan mga politiko na galing po doon kumbaga sa kakamping, mga kababayan, na makakapasok ho at makakabalik sa Senado, mga bossing. Mas nakikita ko ho na makakabalik sila kaysa po dito sa Duterte Boys. Laglag na yan si Bato. Bongo, ito laglag na din ho ito, mga kababayan. Kasi pag ganun ho sila, yung mga DDS, eto pababa. Yung mga kakamping, umaangat ho. Dahil nakikita ho talaga sa trabaho, mga bossing. Hindi lang palugaw. Nakita nyo na ho ba yung kariton ni Bongo para sa lugaw? Ay nako, baka sa susunod na linggo po meron ng palugaw dyan sa inyong Kain lang po kayo. Mabubusog naman po kayo doon, mga kababayan. Pero syempre, hindi tayo papadala sa mga ganun-ganun lang. Marzel Smile, kakamping here. Shoutout po sa inyo. Hi Mark, yes, drawing lang yan nila Baste at Go. Di nila mauto mga tao. Correct. Wala hong makukuhang boto dito sa sa government supporter po, especially sa mga loyalista at lalong-lalo na ho mga kakamping. Ang problema nila dahil ho dun sa palabas nilang ganyan, sa drama ho nila ni Baste. Nabwisit pa ho yung mga DDS.
kanya-kanyang sumbatan na kay Bongo eh. Hindi ka magiging senador kung hindi dahil kay Digong, kung hindi dahil kay Tatay Digong. So ngayon wala ka na, bumabaliktad ka na. Ganun ho ang masasakit na mga narinig. Kanya-kanya ho silang banat. Kanina sabay-sabay yung mga nag-live eh. Oh, wala ka pala eh. Bumabaliktad ka na pala eh. Oh. Eh mas lalo hong nalintikan ho mga kababayan yung kandidatura ni Bongo. Imbis na dapat ang target ho nila mga bossing ay Bongo, iboboto na ng mga Duterte kung marunong silang bumasa nung strategy nila. Tapos, syempre, iniisip nila sa government supporter at doon po sa mga loyalista makakakuha ng awa. Iniwan ng DDS to, tapos ganito, puro trabaho lang siya. Oh. Eh wala. Pati ho yung mga DDS mukhang magtatanggal ng suporta kay Bongo. Wala, lalo. Strategy gone wrong, sabi ni Lumaki sa Farm. Di ho ba, mga kababayan, dapat itong mga DDS, marunong silang bumasa kung ano yung strategy ng mga malalaki nilang tao. Oh. Eh hindi, pati sila nakisabay eh. Di na namin boboto yan. Pag itinaas ni BBM ang kamay ni Bongo, hindi na namin iboboto yan.